Maasa ang ilang mambabatas na mananaig ang tama at katotohanan sa pagdinig ng Senado kaugnay sa issue ng People's Initiative. May tugon din sila sa naging pag-uusap ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa naturang signature campaign. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, hindi man dumalo ang liderato ng Kamara dito nga sa pagdinig ng Senado ukol sa People's Initiative. Muling nanindigan ang Kamara ng kanilang suporta sa hakbang na ito. Giit pa ni Congressman Joey Salceda, sana'y wag namang bigyan ng mali siya ang mga hakbang ng Kamara ukol sa issue. Umaasa si Albay 2nd District Representative Joey Salceda na mananaig ang tama at katotohanan sa ikinasang pagdinig ng Senado ukol sa issue ng People's Initiative para sa charter change. Kahapon, una nang iginiit ni House Majority Leader Manix Daripe na hindi sila dadalo rito dahil abala sila sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Sa kabila nito, may mga argumentong nais ni Salceda na lumutang sa talakayan ng mga senador. Sana ilabas nila yung 10650 kasi clear doon na anybody can file. Whether you're elected, you're a politician or not. It's in very clear who may file. Number two, that ang pinagbabawalan doon is the use of public funds. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nakausap na rin niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa People's Initiative at sinabi raw nito na aapela na rin siya sa Kamara at mga proponent ng PI na ihinto na ang kanilang mga hakbang. Ano naman kaya ang masasabi rito ng Kamara? Ano lang ako dito, I'm a lowly soldier. I can only speak from my speaker. And continue. Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, naglabas din ng hinaing si Salceda ukol sa issue at nanindigang para lang din naman sa ating ekonomiya kaya nila itinutulak ang charter change. Umalma rin siya sa mga naglalagay ng mali siya sa kanilang mga hakbang. The insinuation of the opponents of the PI is that the House leadership is behind the effort and that somehow our support for this measure is malicious or motivated by self-interest. The law is very clear. It intended to be as liberal because you cannot restrict the power of the people as much as possible. When it comes to who can initiate the People's Initiative, so why impute malice on the House when it has been ideologically consistent about opening the Constitution for more foreign investment for as long as this Constitution has been in effect? I have no doubt that the People's Initiative, when it succeeds in gathering the required signatures, will be challenged in the Supreme Court anyway. That is also a recourse that senators can take, and the House leadership, when asked, will try to make its case. Audrey, sa mga puntong ito ay nakaabang din tayo dito nga sa Kamara dahil mayroong schedule na press conference ang liderato nga ng mababang kapulungan ng Kongreso at inaasahan natin na isa rin sa mga mapag-uusapan dito sa press con ay ang mga issue ukol pa rin sa charter change at People's Initiative. Audrey? Okay, Mela, dahil sa mga development ngayon, matutuloy pa rin ba ang target na timetable ng Kamara ukol sa charter change? Audrey, for context nga sa ating mga kababayan, sa naunang pahayag kasi ni Congressman Rufus Rodriguez ay nabanggit din niya na kung talagang tututukan ng Senado rin itong ang RBH6 o Economic Chacha, yung resolusyon para sa Economic Chacha, ay kayang maipasa ng Kongreso itong ang resolusyon para sa charter change bago ang kanilang Holy Week break sa Marso. At yan nga, inaabangan natin yan kung matutuloy pa rin. At mamaya sa press con yan din ay kasama sa ating mga maitatanong, lalo pat umuusad, may mga pahayag sa Senado na uusad na nga rin ulit itong RBH6 na suportado rin naman ng Kamara. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.